Dahil sa hiya ay lumipat na ng tirahan si Cheska. Ilang beses nang nagtangka itong kausapin siya, pero hindi niya pinagbigyan ito. Parang kapatid na ang turing niya rito, pero ganoon ang ginawa nito sa kanya. Kaya walang maaaring sumisi sa kanya kung ganoon na lamang ang pagtatampo niya rito. Magdodorm na lang daw si Cheska. Total ay malapit na siyang makagraduate. Sabi ng kanyang mami. Kinuwento niya sa akin ang punot dulo ng lahat, anak. Sana ibigyan mo pa siya ng pagkakataong makapagpaliwanag para malinawan mo ang nangyari. Pati na rin si Jess. Hindi ko naman sinabing umalis siya, mami. Siya lang ang may gustong umalis. Huwag lang niyang isiping magiging gaya pa rin ako ng dati sa kanya. Bakit kasi hindi mo subukang pakinggan ang paliwanag nila ni Jess? Kahit minsan lang, pagkatapos ay timbangin mo ang lahat. Mami, ayoko nang pag-usapan ang nangyari. Aniya, tama ang anak mo, mami. Hayaan mo na lang kalimutan na niya ang nangyari. Sabad ng kanyang daddy. Pero sa tingin ko'y palagi kang malungkot. Nag-aalala ang sabi ng kanyang mami. Kung ako sa'yo, haharapin ko ang katotohanan. Mami, ano pa bang katotohanan ang sinasabi ninyo? Ang katotohanan, niloko ako ni Jess. Pinaglaruan nila ako ni Cheska. Ang sabi kasi ni Cheska, ayokong marinig, mami. Pinuntahan ni Jess ang kanyang Kuya Ruel sa bahay nito at ng asawa nitong si Melissa sa Mandaluyong. Kinausap niya ang kapatid sa terrace habang nagiinuman sila. Hindi ko na alam ang gagawin ko, kuya. Aniya sa kapatid. Akong kausapin, Joanne. Isang linggo na akong nagpupumilit na kausapin siya. Talagang ayaw na niya akong pagbigyan. Kung bakit naman kasi hindi mo agad sinabi sa kanya, ano ang kanyang kapatid. Kami lang naman ni Cheska ang nakakaalam ng pustahang iyan. At saka alam naman ni Cheska na mahal ko talaga si Joanne. When I said na una ko pa lamang siyang nakita, ay minahal ko na agad siya ng totoo. Hindi nga ba tinanong mo pa si Melissa dati kung maganda magiging kapartner ko? I know you really love her. Hindi ka magkakaganyan kung hindi mo siya mahal. Nang nilapitan ko siya ng besperas ng kasal ninyo, at sort of snub niya ako, ay nakilala ko si Cheska. Sinabi ko sa kanyang type ko si Joanne, and she told me na imposible raw na magustuhan ako ni Joanne. I was challenged. Kaya sinabi kong mapapaibig ko si Joanne. Nakapagpustahan ako si Cheska. It started the way, but God knows I really loved Joanne since I first laid my eyes on her. Maraming paraan para may paalam mo sa kanya. Iyon, ikaw pa? Paano nga? Ayaw niya nga akong kausapin. Ayaw niyang sagutin ang mga tawag ko sa telepono. Kapag pumupunta ako sa supermarket at sa bahay nila, ayaw niya akong harapin. Ilang beses ko na siyang pinadalhan ng bulaklak, pinababalik niya. Minsan naman itinatapon niya ang mga yun sa basurahan. Sabi ng assistant niya sa supermarket, kaya mo yan, bro. Fight for your love. Fight for her. Malungkot na tumungga uli siya ng bar. Halos napahabayaan na niyang kanilang negosyo dahil sa kaiisip sa kanyang problema. Isang linggo pa lang nakakaraan mula nang magkalabuan sila ni Joanne, pero pakiramdam niya isang taon nang lumipas. He missed her terribly. At hindi niya alam kung hanggang kailan niya matatagal ang wala ito sa piling niya. You know what? Anang kanyang kapatid. Dapat ay suyuin mo uli siya. Gamitan mo siya ng karisma mo. Hindi pa siguro sapat yung mga ginagawa mo. Think of something that would make her believe you really love her. Napahinga siya ng malalim. Yun naman talaga ang balak niyang gawin. Hindi siya titigil hanggat hindi siya napapatawad ni Joanne. He would do anything to win her back. Napaipakin mo na ba sa boy ang lahat ng mga produkto ng Montemayor Trading? Tanong ni Joanne kay Leonie. Oo, ang dami nga eh. Lumuwag tuloy ang display area natin. Ang dami kasing produktong nawala. Mabili pa naman ang produkto nila. Lalo na yung mga bagong dating na toys. Tugon ng kanyang sekretarya. Wala akong pakialam. Magpapadeliver na lang tayo sa bagong supplier. May mga nakausap na ako. 60 days nga, pero magaganda at mga bagong produkto ang mga yan. Imported din naman. Pero sayang naman, sa ibang supplier, pinakamababang terms ang 60 days, samantalang yung ipinupull out mo consignment. Di ba malaking tulong iyon para hindi ka na masyadong mong problema sa pagbabayad?
Nagdesisyon na ako. Alam na ito ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Jess. Alam na ba niyang ipupull out natin ang mga produkto niya? Tinawagan ko ang sekretary niya kahapon. Anong sabi? Sasabihin daw niya at saka wala akong pakialam sa sasabihin niya. Di ba't may pinirmahan kang consignment agreement? Hindi ba dapat ay nagpadala muna tayo ng notice bago natin tinanggal sa display ang produkto nila? Baka magkaroon tayo ng problema niyang legal eh. Di gawin niya ang gusto niya. Magdemanda siya. For all I care. Joanne, yun tapos na ang decision ko. Pakisabi sa delivery, kailangang may balik ngayon ang lahat ng mga produkto nila. Gamitin na yung 2 vans. Kung kinakailangan maghapon sila maghakot sa sobrang dami ng produkto, gawin nila. Ayokong may iiwang kahit isa. Tapos ipagawa mo na agad kay Sally ang inventory sheet at pagawa na rin ng cheque ang mga nabenta. Padala agad ng cheque sa messenger. Huling bili niya bago niya talikuran to. Hapon na nang tumunog ang telepono. Wala nang tao sa opisina. Kung siya, kaya no choice siya, kundi angatin ang auditibo. Agad niyang nabusesan ang nasa kabilang linya. Don't ever call up again. Paasik na sabi niya Rina. Puno pa rin ng galit ang kanyang dibdib, pero hindi niya matatawarang itinitibok pa rin ito ng kanyang puso. Don't hang up, please. Wala na tayong dapat pag-usapan. Meron marami. Pinabalik ko na ang mga produkto mo. Kung iyon ang sinasabi mo, tapos na. No. Iba ang gusto kong pag-usapan natin. Pakinggan mo ang paliwanag ko, darling. Wag mo na kung tatawaging darling, guwit ka. Mariing sabi niya, manloloko. Hindi ako isang bagay lang na pwede niyong pagpustahan. Namalayan na lamang niya umaagos sa kanyang luha. Pagkasabi niyon ay binagsak niya ang telepono. Ayaw na niyang marinig pa ang ibang sasabihin nito. Iyak nang iyak siya. Kung bakit ba naman kasi parang walang katapusan ang kanyang luha. Hindi yata mauubos. Mabuti na lang at nag-iisa siya sa opisina. Maya-maya yung cellphone naman niya ang nag-ring. Nang tingnan niya iyon ay numero ni Jess ang nakarehistro sa LCD. Binura na nga niya ang pangalan nito sa phone book niya, pero memoryado niya ang number nito. Kaya alam niyang ito ang tumatawag. Alam din niyang ilang members na ang ginamit nito. Para lang makausap siya nito, pero hindi siya sumasagot rito. Napakarami ng apektado sa gulong nangyari. Pati si Melissa ay tumawag na rin sa kanya at nakikiusap na kausapin na niya si Jess. Bakit pa? Para muli na naman siyang mabola nito. Masakit ang kanyang ulo nang lumabas siya ng supermarket. Pasakay na siya ng kotse nang biglang lumapit si Jess sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? Nito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bakit ba niloko na nga siya ng taong ito ay kaba pa rin hatid ito sa kanya? Sa tingin niya ay haggard ito. Mukhang ilang araw nang hindi nakakapag-ahit. Dali-dali niyang binuksan ang pinto ng kanyang kotse. Nagmamadali ako. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Darling, please. Hinila niya ang kanyang kamay. Tiningnan niya ito ng matalim. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag mo na akong tawaging darling at huwag mo na rin akong kakausapin? Itinaas nito ang 2 kamay. Okay for now, hindi kita tatawaging darling. Pero ang ibig sabihin, huwag mo ay huwag kitang kausapin. Hindi ko kayang gawin iyon. Gagawa ko ng paraan para may parating sa iyo ang nararamdaman ko. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako pinaniniwalaan. Pwes, nagsasayang ka lamang ng oras at laway mo. Dahil hindi mo na ako maloloko kahit ano pa man ang gawin mo. Maglumuhod ka man, gumulong ka man, o magpakamatay ka man, wala kang pakialam. Pagkasabi niya noon, may bilis na siyang sumakay sa kanyang kotse. Pinasibad niya yon. Pagdating niya sa kanila ay nagtuloy agad siya sa kanyang kwarto. Ibiniling niya sa kanyang mami na padala na lang siya ng dinner sa kanyang kwarto dahil tinatamad siyang bumaba. Ilang minuto pa lang siyang marahil nakakapagpahinga ay kinatok siya nito. Ibinaba niya ang binabasa niyang libro. Unang pumasok ito. Umupo ito sa gilid ng kanyang kama. May bisita ka, nito. Sino ho? Si Jess. Palisin niyo na, mami. Anak, bakit hindi ka mag-usap kahit ngayon lang? Pakinggan mo paliwanag niya at kung hindi ka pa rin makumbinse, di talagang wala. Mahusay mang bola ang lalaking yan, mami. Ayoko nang mabiktimang muli. Pero ikaw naman ang nahihirapan sa sitwasyon. In denial ka pa rin hanggang ngayon.
Ayaw mo naman pakinggan ang side niya. As far as I concerned, tapos na kami, Mami. Kaya paalisin na ninyo ang lalaking yun. Hindi ka ba nanghihinayang sa nasimula na ninyo? Mas nakapanghihinayang kung mas tumagal pa kami, Mami. Mabuti nga. Simula pa lang ay nalaman ko ng tunay na kulay niya. Umalis ito sa kanyang kwarto, hindi niya ito kausapin niya ang lalaki. Sa bintana ng kanyang kwarto ay hindi niya napigilang sumilay. Kitang-kita niya ang lalaki habang pasakay na ito ng kotse. Laglag ang mga balikat. Kung pagbabasihan ang itsura nito, parang kapanipaniwala ang nararamdaman nito. Pero sunarinig niya ang usapan nito ni Cheska, imposible. Magaling talagang artista ng lalaking ito. Imagine, napaikot niya ito sa loob ng mahigit 2 buwan. Paano nito nagawa ang ganoon? Paano ito nakapaglubid ng mga kasinungalingan sa mamamagitan ng mga matatamis na salita na halos nagpatunaw naman sa kanyang puso? Maya't maya ay sinabihan siya nito ng I love you. Mahirap sabihin ang salitang iyon kapag hindi galing sa puso. Pero dahil sigurado ni-rehearse nitong mabuti ang linyang iyon, para sa kanya ay walang kagatol-gatol na masasabi nito iyon. At ang mga paghalik at pagyakap nito sa kanya, feel na feel nito. Sa bagay, sino ba naman ang hindi madadala samantalang ito ang unang nakahalik sa kanya, and she had a sexy body na pinagsawaan nitong hawak-hawakan? She remembered one time, they were kissing passionately. Umabot na sa puntong nahawakan nito ang kanyang dibdib. Gumapang kilabot ng kanyang katawan nang maalala niya ang tagpong iyon. Kung hindi sila nakapagpigil ay malamang humantong iyon sa mainit na tagpo. Doon ay nasapad sila dahil nagpintura ito ng kwarto nito. He kissed her hanggang sa humantong sila sa kama nito. He was about to take off her clothes pero parang nakapag-isip-isip ito at tinigilan nito ang ginagawa nito. She was about to give in at that time. Ang tanging mahalaga sa kanya noon ay mapaligaya ito. Ang may paramdam niyang itong handang niyang ipagkaloob ang lahat dito. Pero nag-back out nga ito. Marahil ay nakonsensya. Hindi siya pumasok kinabukasan dahil linggo naman. Tumawag na lang siya kay Leonie para sabihin hindi siya papasok. Kapag feel niyang mag-off ay tinatapat niya iyon sa linggo. Nasa sala siya at nagbabasa ng broadsheet nang dumating si Cheska. Iwasan sana niya ito pero huli na. Ate John, kausapin mo naman ako. Pagsusumamo nito, ibinaba niya ang broadsheet. Wag mo nang intindihin niya. Kalimutan mo na dahil kinalimutan ko na rin. Napagalitan ako ni tatay at nanay dahil sa nangyari. Hindi na raw ako nahiya sa iyo at saka kina auntie at uncle. Nanggigilid ng mga luha nito. Ate, maniwala ka, hindi ko sinasadyang masaktan ka. At siguradong ganun din si Jess. Alam kong mahal-mahal ka niya. Sabi ko nga, kalimutan mo na yon. Pati ba naman ikaw ay napaniwala ng ugok na iyon sa kadramahan niya? Ate, walang kasalanan si Jess. Kinausap ka ba niya para kausapin ako? Hindi, ate. Huwag mo na siyang banggitin. Naawa lamang ako kasi sa kanya at saka sa iyo na rin. Bakit? Anong dapat mo ikaawa sa kanya at sa akin? Alam kong mahal na mahal niyo ang isa't isa. Iyon din ang akala ko, pero nagkamali ako. Pinagpustahan nga lang ninyo ako, di ba? Ate, hindi na makagaya ng iniisip mo. Oo nga't nagpustahan kami pero nauna niyang sinabi sa akin at sa iba pa nating pinsan naliligawan ka raw niya talaga. Ang sabi ko lang naman sa kanya, imposibleng magustuhan mo siya. Kasi nga, ang alam ko ang type mo sa lalaki. He dared me. So ganun lang. Whatsoever you say won't change the fact na pinagpustahan niyo ako, okay? Kaya tigilan mo ng pagpapaliwanag dahil wala rin namang mangyayari. Kung tatanungin mo ako kung galit pa ako sa iyo, may tampo pa rin ako. Pero pwede ka nang bumalik dito. Salamat, ate. Pero okay na ako sa dorm. Ang gusto ko lang naman talaga ay magkaayos kayo ni Kuya Jess. Huwag mo nang pangarapin pa. Piling ko tuloy ako ang dahilan ng pagkasira ng relasyon niyo. Walang relasyon from the start, Cheska. Walang kaming naging relasyon dahil puro kasinungalingan lang naman ang lahat. Maring sabi niya, ate, ba't hindi mo bigyan ng pagkakataon si Kuya Jess? Give him a chance to explain at ma-realize mong totoo siyang tao. He loves you so much. Ilang beses niyang inassure sa akin yan. Ngumiti siya, granting na totoo ang sinasabi mo. Bakit sa loob ng 2 buwan naming relasyon ay hindi niya nabanggit sa akin ang tungkol sa pustahan niya? Kung hindi ko pa narinig sa pinag-uusapan ninyo, matagal na sana niya akong maloloko.
Hindi ito makibo, see? Ganon siya kasinungaling. Wala nang nagawa ito para mabago ang kanyang isip. Sarado na ang kanyang isip sa anumang sasabihin ng iba. Pero ang puso niya ay nananatiling bukas. Pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya matatagal ang pigilan ang kanyang damdamin. Pero pinipilit niyang kayanin iyon. Pasasaan ba at malilimutan din niya si Jess? Ang kailangan lang niyang gawin ay magpakabisi sa trabaho. Balak nga niyang pumunta sa Hong Kong para makapaglibang na naman siya. Balak din niyang subukang pumunta sa Korea dahil may nakapagsabi sa kanya na marami siyang pwedeng mabili roon na mura na pwede niyang ibenta sa supermarket. Hindi nga ba't karamihan ng mga imported goods na produkto ng Montemeyer Trading na ipinul out niya ay galing Korea? Kailangan niyang gawin ang mga bagay na hindi niya dating ginagawa para maging abala siya. Gusto niyang makalimot agad. Hindi naman sagot ang panibagong pakikipagrelasyon. Ayaw niyang gumamit ng ibang tao para mapagtakpan ang sakit na nararamdaman niya. Ang pakikipag-date, walang problema. Pero ang pumasok sa panibagong relasyon, ayaw niya. Pinatay na nga lamang niya ang sarili sa trabaho para lang madali siyang makalimot. Gusto niya na plastado na siya kapag dumating na siya sa bahay. Ayaw na niyang magkaroon ng oras na isipin pa ang nangyari sa kanyang noon siya may unang pag-ibig. Na hindi na nga siyang maharap sa salamin. Alam niya na nakalipas na mahigit ang 1 linggo ay malaki na ang pinayat niya. Wala na rin siyang ganang magpaganda. Ang daming nawala sa kanya dahil sa nasirang relasyon. Ang pinaka-importante, gusto niyang ibalik ang kanyang self-esteem. And she would do that eventually. She promised herself. Lalaki lang ang nawala sa kanya at hindi ang kanyang buong pagkatao.